Mapagpalang araw po muli mga minamahal. Narito na lang po tayo upang ihatid ang Ebanghelyo ni San Juan. Ang atin pong tatalakayin sa ngayon ay ang Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 14. Ito po ang paksa nito. Sabi ni Jesus, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 14. Ito po ang ating mababasa. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo sa dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. At kung saan ako paroroon, ay malalaman ninyo ang daan. Panginoon, sabi ni Tomas, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nanampalataya na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Kung kayo ay magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin.
purihin ang mga salita ng Diyos at ang Diyos mismo na siyang nagbibigay ng mga banal na salita na ito nga ang nasusulat sa banal na kasulatan. So, ating himay-himayin ito, mga minamahal. Sa Ebanghilyong ito, ang kausap po ng Panginoong Hesukristo ay ang kanyang 12 apostoles. Tandaan po natin, ang kanyang mga 12 apostoles ay kanyang mga disipulo o kaya mga estudyante. 3 taon silang tinuturuan ni Hesukristo. Kaya si Hesukristo ang kanilang profesor. Kaya nga meron tayong kurso sa theology. Una, kailangang mag-aral ka muna ng theology. Pangalawa ay mag-aral ka ng Master of Divinity. Kasi ang master, ibig sabihin, master teacher, ay ang Panginoong Hesukristo. Ngunit dahil sa ang mga 12 apostoles ay mismo ang masters of all masters from heaven, ang kanilang professor. Kaya actually, ang kanilang pinakakurso, Master of Divinity, dahil si Hesukristo mismo ang kanilang professor. So dito mga minamahal, sa Juan 14:1, itong sinasabi ni Hesukristo na huwag maglumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Dahil nga ang Panginoong Hesus ay unti-unti na siyang nagpapaalam sa kanyang mga apostoles. Kaya upang hindi sila malito, hindi sila matakot, hindi sila mabahala, kung pansamantalang iwanan muna niya ang 12 apostol, dahil malapit na nga siyang hulihin at patayin ng mga Hudyo, ay kinakalma na ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad. Kaya sabi niya, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Kaya hinihiling ni Hesukristo ang tapat na pananampalataya ng mga alagad niya. Na pag sila'y sumampalataya sa Kanya, ang kanilang sinasampalatayanan mismo ay ang Diyos Ama. Kaya Juan 14:1, sabi ni Hesukristo, huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. At dito naman sa Juan 14:2 hanggang 3, ito ang ating mabasa. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ang mga talatang ito ay nagbigay ng pangako si Hesukristo. At nang hindi mabalisa at hindi magalumihanan ang kanyang mga alagad kung sakaling siya ay humiwalay sa kanila pansamantala, kaya nangako siya sa kanyang mga alagad na ang sabi niya, ipaghanda ko kayo ng inyong dakong kalalagyan upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Dito ay ibig ipahiwatig ni Hesukristo na
kung sakali man nalilisan na siya sa sanlibutan ito at siya ay aakyat na sa langit, ay mula doon sa langit ay ipaghanda niya ng palagiang tahanan ang kanyang mga alagad. Hindi lamang ang kanyang mga alagad na mga 12 apostol, kundi tayo rin naman mga minamahal na sumasampalataya kay Hesus Kristo. Kaya ang tinutukoy niya rito ay ang kanyang pangako tungkol sa kaharian ng Diyos doon sa kalangitan. Kaya ang sabi niya, at kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Tandaan po natin na nang si Hesus Kristo ay ipinako sa krus, namatay at nabuhay muli mula sa mga patay, ay umakyat siya sa langit. At itong 14, Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 14, versikulo 2 hanggang 3, ay pangako ito ni Hesus Kristo na babalik siyang muli. Ibig sabihin, magkaroon pa siya ng second coming. Dahil ang kanyang first coming ay ang pagligtas sa buong Israel at sa mga manampalataya, pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan sa magitan ng kanyang kamatayan. At ang kanya namang pagkabuhay muli ay ipinapakita niya sa kanyang mga alagad na umakyat siya sa langit at antayin siya na bumalik siyang muli dahil kukunin muli niya ang kanyang mga alagad. Ibig sabihin, dadalhin niya sa kalangitan ang lahat ng sumampalataya sa Kanya. Kaya sabi niya, at kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Ang pangakong ito ay nasulat po ito sa Gawa Kapitulo 1, versikulo 10. Nang makita ng mga alagad si Hesus Kristo nung siya'y nabuhay muli at sila ay nagkita roon sa Mount of Olives, ay unti-unti naman nilang nakita si Jesus na umaakyat sa langit. Gawa 1:10 ang sabi rito. At samantalang tinitigan nila ang langit, habang siya'y lumalayo, narito may 2 lalaking nangatatayo sa tabi nila na may puting damit. Na nangagsabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Kaya ipinakita ni Hesus Kristo yung kanya pag-akyat sa langit, at nang nandoon na siya sa langit, habang tinitigan siya ng kanyang mga alagad, may dumating na anghel, pinagsabihan sila na nasa langit na si Hesus Kristo at babalik siyang muli katulad ng kanilang nakikita. Kaya sa second coming ay paririto si Hesus Kristo ayon sa kanyang pangako. Kaya nga dapat itong mga minamahal ang ating panampalataya na maging tapat tayo na manampalataya ni Hesus Kristo dahil ang kanyang pangako ay tapat. Kaya nga sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 18 ay ipinapaliwanag ni Apostol San Pablo na pagdating ng second coming of Jesus. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 18 ay ganito ang mangyari, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung gayon, tayong
nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa sa mga salitang ito. Kaya mga minamahal, tayong mga sumasampalataya kay Jesucristo, kasama na ang mga apostoles, ay pagdating ng second coming of Jesus, ay tayong mga manampalataya kay Kristo ay kunin niya. Alisin niya tayo rito sa daigdig. At sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos, ay si Jesucristo ay doon maghihintay sa atin sa alapaap, sa mga ulap. At tayo'y aakyat lahat sa langit sa pagkabuhay na muli ng mga patay, mga minamahal. Kaya lahat ng mga kanya ay kunin niya. Dahil si Jesucristo ay nakatira sa langit, kaya tayo na mga sumasampalataya kay Kristo ay kukunin niya rito sa daigdig upang papuntahin doon sa langit. Sino ang maiwanan? Yaong mga hindi sumasampalataya kay Jesucristo. Yung mga ang kaisipan ay sanlibutan. Yung pinili nila na ang kanilang tirahan ay ang daigdig. Tandaan po natin, itong daigdig, ito po ay libingan. Sa Griego, ang libingan or graveyard ay Hades. Gayon din naman, ang Hades ay impyerno. Kaya dalawang kahulugan ang salitang Hades, impyerno at libingan. Kaya mga minamahal, huwag maglumihan ang inyong mga puso, sabi ni Jesucristo. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya naman kayo sa akin. Kaya tayo maging tapat naman ang palataya kay Jesucristo. Upang pagdating na muli ni Jesucristo, kunin niya tayo. Alisin niya rito sa daigdig ang mga kanya. Dahil itong daigdig ay puno ng kaguluhan. May gutom rito sa daigdig, may digmaan, may pagkauhaw tayo. Dadalhin niya tayo doon sa wala ng pagkauhaw pa, wala ng kagutuman pa, wala ng kalungkutan pa. Di ba napakasarap niyan, mga minamahal? Yan tinatawag na buhay na walang hanggan, kapiling ang Diyos. Ngunit yun namang hindi sumasampalataya sa Kanya, no? Yung mga tao na natili sa kasamaan, na natili sa kalayawan, na natili sa pagkakasala, may iwanan po rito sa daigdig. Ito ang libingan. Ito ang impyerno. Kaya yung mga nasa isipan pa ng sanlibutan, unti-unti na po kayo na magpalit ng mindset. Ano po? Ang kailangan, ituon na natin ang ating isipan. Change your mindset. Not on earth, but in heaven. Kolosa, Kapitulo 3. Versikulo 1 hanggang 3. Kung kayo ngayon muling binuhay na kalakip ng Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kaya tayo raw ay namatay na dahil sa ating kasalanan. Ngunit tayo binuhay muli ni Kristo dahil pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya kung tayo pinatawad na ni Kristo, bagamat tayo ay nasa daigdig pa, ngunit tinuturing tayong patay na. Ibig sabihin ng patay na, we are already dead because of our sins, but we live because of the forgiveness of our sins, at tayo ay na-born again, nabuhay muli tayo.
ipinanganak muli tayo mula sa ating dating pagkatao na namatay na. Ibig sabihin, iwinaksin na natin ang luma nating pagkatao at namuhay na tayo ayon sa salita ng Diyos. Kaya tayo ay ituon daw natin ang ating mga isipan doon nasa kalangitan. Kaya habang narito tayo sa daigdig na ito, magtrabaho tayo, magsikap tayo, we have to move on. Kahit na tayo'y nasa kahirapan, nasa pagtitiis, salat sa salapi, salat sa pagkain, lahat na. Huwag tayong mamuhay sa kalayawan, huwag tayong mamuhay sa kalasingan, huwag tayong mamuhay sa kayamanan dahil ang lahat ng mga iyan ay maiwanan dito. Sapat na ang kailangan natin. Meron tayong pambili ng bigas, pambili ng ulam, yung bang tamang-tama lang na tayo ay mamuhay ayon sa biyaya ng Diyos. Amen? Kaya sa Juan Kapitulo 14, versikulo 4 hanggang 6 ay ganito ang sinabi ni Jesucristo sa kanyang mga alagad. At kung saan ako naroroon ay malaman ninyo ang daan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalaman kung saan ka paroroon. Paano nga malaman namin ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya habang nangaral ang Panginoong Jesucristo sa mga Hudyo, ay sinabi sa kanila ni Jesucristo, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Kaya lahat sila kailangang sumampalataya sa Kanya dahil kung sinong sumampalataya sa Kanya, ang sinampalatayanan ay ang Diyos. Kaya ang sabi niya, nang nagtanong si Tomas, hindi namin alam, Panginoon, kung saan ka paroon. Hindi namin alam ang daan. Sabi ni Jesucristo, ako ang daan. I am the door. Kaya si Jesucristo ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Dahil si Jesucristo sa katawang tao, siya ay tinahanan ng Diyos. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Nagsakatawang tao ang Diyos, ibig sabihin, tumahan ang Diyos sa katawan ni Jesucristo. Kaya sabi ni Jesucristo, ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Kaya sa magitan niya, walang makaparoon sa Ama, kundi sa magitan ko. Kaya sa magitan lamang ni Jesucristo, na makilala natin ang Ama, at nang makita natin ang Ama at makaparoon tayo sa kaharian ng kalangitan. Kaya sabi ni Jesucristo sa Juan Kapitulo 14, versikulo 7 hanggang 10, kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon siya'y inyong makilala at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malao ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakilala, Felipe. Ang nakita sa akin ay nakita sa Ama. Paanong sinasabi mo ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nanampalataya na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumataan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Kaya sabi ni Jesucristo, nakilala niyo na ang Ama. Dahil sabi nga ni Jesucristo, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya naman kayo sa akin. Kaya nga gustong makilala at makita ng mga alagad ang Diyos Ama sa magitan ni Jesucristo. Dahil sabi ni Jesucristo, walang makaparoon sa Ama kundi sa magitan ko. Kaya sabi ni Jesucristo, kung ako'y nangakilala ninyo, ay nakilala nyo na rin ang Ama. Kung ako'y nakikita ninyo, nakita nyo na rin ang Ama. Kaya sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Sabi ni Jesucristo, matagal na tayong magkasama. Hinahanap mo pa rin ang Ama. Felipe, hindi ka ba sumampalataya
na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Kasi po mga minamahal, si Jesucristo bilang tagapamamagitan ng Diyos at sa tao, si Jesucristo sa katawang tao, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang kalulhatian ng Diyos na hindi nakikita. Kolosa Kapitulo 1, versikulo 15 at Kolosa Kapitulo 2, versikulo 9. Ang buong kapuspusan ng Diyos ay nasa buong katawan ni Jesucristo. Tandaan natin, ang tunay na Diyos ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Iyon ang tumahan sa loob ng katawan ni Jesucristo. Kaya, nang sabi ni Felipe, ipakita mo sa amin ang Ama. Sabi ni Jesucristo, aba, matagal na tayo magkasama, Felipe. Kung nakikita ninyo ako, nakikita nyo na ang Ama. Ibig sabihin ni Jesucristo, ang Ama ay nanahan sa Kanya. Juan 14, versikulo 9 hanggang 10. Sinabi sa Kanya ni Jesus, sa versikulo 8, sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sabi ni Jesucristo, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakilala, Felipe. Ang nakita sa akin ay nakita sa Ama. Paanong sinasabi mo ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga ng palataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin. Kaya pinapaliwanag sa kanila ni Jesucristo, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya naman kayo sa akin. Ang Diyos Ama ay tumatahan sa aking katawan. At kung ako'y inyong nakilala, nakilala na ninyo ang Ama. At kung ako'y inyong nakita, nakita na ninyo ang Ama. Kaya nang hanapin ni Felipe, sabi niya, malaon na tayong magkasama. Sabi ni Jesucristo. Ibig sabihin na ang nagsasalita sa kanila, ang tinig na kanilang narinig ay tinig ng Ama na tumatahan kay Jesucristo. Juan 14:10. Hindi ka ba nanampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa iyong sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin. So, ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na tumatahan kay Jesucristo ay ang nagsasalita at nagtuturo sa kanila. Ang tinig na narinig nila ay ang tinig ng Espiritu Santo na siyang tinig ng Ama na tumatahan sa katawan ni Jesucristo. Kaya sabi ni Jesucristo, kung ako inyong nakita, nakita nyo na ang Ama. Ibig sabihin, nakatira ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama sa katawan ni Jesucristo. Kaya, pag makita nila si Jesucristo, ang nakita nila, sa magitan ng panampalataya ay ang Ama. Kasi narinig nila ang tinig ng Ama. Sabi ni Jesucristo, ang narinig ninyo, tinig ng aking Ama. Yun ang ibig sabihin, mga minamahal. Kaya tandaan natin, ang anak ng Diyos, ang pangalan niya ay Jesus. At ang pangalang Jesus sa Isaiah 9:6 ay tawaging Ama. Kaya ang makakilala sa Ama ay yaong sumampalataya at naniwala at nakaunawa sa hula ni Isaiah Kapitulo 9, versikulo 6. Kaya nagpakilala si Jesucristo sa kanyang mga alagad. Kaya kung sino man ang hindi kumikilala kay Jesus na siya ang tawagin ang kanyang pangalan na Ama na walang hanggan, ay hindi pa nila naunawaan ng lubusan at hindi pa nila nakilala ng lubusan si Jesucristo. Tandaan natin, sa pangaral ni Jesucristo noong unang siglo, ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay tumahan sa loob ng kanyang katawan. Mga minamahal. Kaya dito, sabi ni Jesucristo sa Juan 14:11 hanggang 14, sabi niya, magsisampalataya kayo sa akin na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di kaya magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Tandaan natin, si Jesucristo ay gumagawa ng mga himala. Siya ay lumalakad sa dagat. Siya ay pinapagaling niya ang lahat ng mga may sakit na lumalapit sa kanya. Pinagpasalitaan niya ang mga pipi. Ibinalik niya ang pandinig ng mga bingi. Pinapalakad niya muli ang mga pilay.
Sabi ni Jesucristo, hindi ako ang gumawa, kundi ang Ama na nasa aking katawan ang siyang gumagawa ng mga himala. Amen? Kaya dito, sabi ni Jesucristo sa versikulo 12, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya sabi ni Jesucristo, maniwala kayo, totoo ang aking sinasabi. Ang sa akin ay sumampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawaing aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito, ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumulhati sa Anak. Kung kayo magsihingi ng anuman sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin. Kaya kung sumampalataya kayo kay Jesucristo, ng pangalan ni Jesus ay tawaging Ama, ay ibibigay niya ang inyong hinihiling. Kaya nga nagturo si Jesucristo tungkol sa panalangin. Mateo Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 13. Tinuruan niya ang mga alagad. Kaya kung kayo manalangin kayo ng ganito. Mateo 6, 9, 13. Ito ang ating mababasa, mga minamahal. Mateo 6, 9 hanggang 13. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung papaano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, gaya naman namin ang patawad ng may mga kasalanan sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman siya nawa. Ito ang tinuro ni Jesucristo, Ama namin. Sino ang Ama rito? Ang pangalan ni Jesus. Sumampalataya tayo sa Kanya, ng pangalan ni Jesus ay tawagin nating Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito muli ang inyong abang lingkod, Pastor Absalom Rabadon Jr. Kung ano man ang inyong katanungan, magbigay lang po kayo ng comment at mag-subscribe po kayo sa aking account sa YouTube, Today Salvation TV channel. Magandang araw po. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen.